araw po ng Lunes ngayon, ibig sabihin balik tayo sa impeachment court. Ang Yes. umupo po kanina ay yung ating mga individuals from the Commission on Audit Correct. at hinimay-himay na yung tungkol nga dyan sa confidential funds. Si Ginoong Wamil. Yan. Oo, kanina, from Oo. COA. Yan. So, tungkol po sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So, para mabigyan tayo ng recap, ano bang nangyari sa Day 11 ng impeachment trial? Tawagin na po natin ang ating mobile journal na si Merrimon Reyes. Magandang gabi sa iyo, Merrimon. Hi, Marymon. Chiki Mase, magandang gabi. Ngayong araw, hindi natapos yung direct examination ng prosecution panel dito kay COA State Auditor Broderick Wamil. Siya ay naka-assign sa Commission Audit, Intelligence and Confidential Funds Office. At lumalabas nga lang kanina na naglista ang Office of the Vice President ng 40 million pesos sa medical at food aid bilang part ng confidential expense kahit na hindi ito bahagi nung allowed na expenses sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01. Ito yung batayan ng tamang paggasta raw sa confidential funds at tamang paggamit nito. At dito rin makikita kung okay naman, kung justifiable naman, o kung hindi tama, illegal, irregular, yung paggamit dito sa pondo. Nag-fail din na o kaya hindi nakapagsumite ng maayos itong OVP ng mga dokumento o ng mga proof para masuportahan yung sinasabing pagbabayad ng rewards sa mga informers nila. Kabilang dito yung pruweba na yung information na nakuha nila sa surveillance o kaya naman sa information gathering ay naging successful. Lumalabas din na doon sa ni-revise na accomplishment report ng OVP na pinasa nila sa COA, may sinupply sila dito mga detalye pero hindi pa rin sapat dahil either ang lumabas doon sa mga acknowledgement receipts ay labas na sa disbursement period ng December 21 to 31, 2022 yung mga resibo o di kaya ay walang supporting evidence para makitang may napuntahan itong ibinayad sa kanila. Chiki Mase. So, Marymon, itong mga hindi nila naipakita na ebidensya ngayong araw ay bibigyan pa ba sila ng pagkakataon bukas? Meron ba silang ebidensya o karagdagang ebidensya? Or pwede bang i-present nila by the time na sa kanila naman yung chance na mag-present para sa Article 1, which is confidential funds? Chiki, nakadepende kasi yan sa magiging presentation ng defense sa panahon na sila naman ang magpepresenta. Kaya ang nangyari, actually kanina, itong si Counsel to the prosecutor si Attorney Lorna Capunan, nagkaroon sila ng pagre-request na mag-stipulate ng ilang mga dokumento dahil napakarami, lalamak itong mga acknowledgement receipts, yung sa pagdating sa disbursement, certifications, etc. At lahat ng mga yun, iisa-isahin kung sakali man o ipepresenta. So, sa parte naman ng prosecution, nakahanda na yan. Sa defense, hindi rin malabo na pwede rin nila yung ipresenta sa takdang panahon na defense naman na magpe-present ng kanilang mga documentary evidence o testigo. Pero for now, ang aabangan lang natin yung cross-examination sa parte ng defense. Pero Merrimon, kanina, tama ba? May naipaliwanag yung testigo kung bakit na ungkat itong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Parang ito lang ba yung VP na nagkaroon ng confidential funds? Tama ba? Masatama. Ang nasabi dyan ni Auditor Wamil, nung simula nung pumasok siya sa COA taong 2014, wala raw kahit na sinong Vice President ang may appropriation pagdating sa confidential funds. So, no 2010 hanggang 2016, si dating VP Jedra Binay, wala naman daw niyan. At 2016 to 2022, si dating Vice President Leni Robredo, wala rin daw appropriations pagdating sa confidential funds. Tanging si VP Sara Duterte lang daw. Kaya ito ang bahagi ng kanilang mga inaudit. Sa usapin din naman ng Department of Education, nung naging kalihim lang din ng DepEd itong si VP Sara, doon din daw nagkaroon ng appropriation para sa confidential funds itong ahensya. Kaya OVP, pati DepEd, yan yung mga pinroseso pagdating sa pag-audit ng COA. Pero I assume hindi pa masyadong nahimayan kung bakit ito lang yung natatanging admin ng OVP at DepEd na nag-request for confi funds. Tama, kasi ang nangyari pa lang kanina, nilatag muna nila yung timeline. Actually, hindi pa tayo tapos sa OVP. Doon sa apat na cheque, OVP pa lang yan, hiwalay pa yung isa sa DepEd. Nasa unang disbursement period pa lang tayo, yung December 21 to 31. Ito yung 11 days lang na nagasta.
yung supposed na pondo ng OVP na dapat ay mako-cover nito 3 buwan, yung huling 3 buwan ng taong 2022. So December, November, October. Pero ang nakita nga dito ng COA, sa loob lang ng 11 araw, nawaldas na itong pondo. Pero lumalabas naman sa ilang acknowledgement receipts, may mga naka-receive taong 2023. Kaya merong discrepancies pagdating dito sa confidential fund. Pero nasa simula pa lang, wala pa tayo sa kalahati sa OVP. Tsaka Marymon, yung speaking of itong confidential funds mismo, no, lahat ba ng detalye nito ay kailangan confidential talaga? Naabutan ko kasi kanina may sinabi o may in-enumerate si Ginoong Wamil na ito yung mga sakop ng confidential funds. Ano ba mga detalye ang pwedeng isiwalat at anong dapat confidential lang talaga o meron ba? Yung pagdating kasi sa paggastos ng confidential funds, lahat dapat may kinalaman sa pagsasagawa ng surveillance, information gathering, o kaya naman iba pang confidential activities. Pero yan ang problema kasi. Doon sa naging accomplishment report na ipinadala ng OVP, hindi malinaw. Even yung physical targets na nais magawa ng opisina para sa kanilang confidential activities, hindi rin daw yun naging klaro o naging malinaw. Kaya hindi ngayon matignan din ng COA kung tama ba yung naging paggastos o saan napunta yung nilaan. Pero lumalabas naman sa ilang mga acknowledgement receipts yung purchase of information. So okay naman daw yun. Pasok naman yun doon sa joint circular. Ang hinahanap nga lang nila, pero kasi ilang acknowledgement receipts pa lang yung sinilip kanina, is anong pruweba ang meron para makitang nagamit ng maayos, may successful na resulta itong information gathering nila o yung pagkuha ng impormasyon sa iba't ibang tao. Pero yun nga, nagsisimula pa lang, wala pa sa kalahati tayo dito sa nakikita natin sa direct examination. Kaya sa mga susunod na araw o baka bukas, madaanan na nila yun. So, bukas, kapag natapos kung sakali si Wamil, pwede nang sundan siya agad nung kasunod na witness. Nakadepende, Mase, kung aabot sa oras yung cross-examination naman ng defense at kung magkakaroon ng redirect examination mula sa prosec at kung magkakaroon ulit ng recross-examination mula ulit sa defense. Pero kung sakali man, may mga nakaschedule ulit kasi na COA official naman bukas din. Tapos sa Wednesday naman, House of Representatives Records Custodian ang nakaschedule. Pero sa ngayon, hindi nga natapos ngayong araw itong si State Auditor Wamil. Pero para sa article na ito, Marymon, kumpleto na lahat ng mga documents na kailangan for VP Sara. Nakarating na ba dyan lahat? Pagdating sa mga pinasabpina na mga dokumento, nandito na lahat yung BIR, yung bank records, yung AMLAC records, pero may ilang mga bankong nag-request ng additional na 10 days dahil may kailangan pa raw silang halongkatin, i-retrieve na mga dokumento. Pero substantially speaking daw, sabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, lahat naman nakapag-comply. So ang ine-expect, August 13, yung mga kulang pa na dokumento mula dito sa mga bangkong ito, sa araw na yon makukumpleto na ang lahat. At ang nasabi ni Atty. Tonggol, ngayon naman ongoing naman na raw yung kanilang inventory dito sa mga ipinasapi ng dokumento, pero yung marking nito bilang documentary evidence, wala pa sa stage na yan. Baka raw by August 13, doon na raw magtanong o magpatawag sa prosecution pati sa defense kung anong araw gagawin yung pagmamarka ng ebidensya. Pero nililinaw din ni Atty. Tonggol, yung pagdating dito sa AMLAC records, tapos na raw yung in-camera review. Pero wala pa raw binababa kahit sa process at sa defense, maging sa atin, na impormasyon kung ano na ang madidisclose doon at hindi pa pwedeng madisclose. Kasi ito yung may pinakamaraming witness na ipepresent ang prosec na article, tama ba, Marymon? Pagdating sa araw, ito yung pinakamahaba. Itong article of impeachment na to, 31 days ang nakalaan dito. At around 20 yung yung supposedly nakalistang mga testigo, pero bumaba kasi siya sa 13 ang nasabi na prosecution. At pwedeng bumaba pa yung bilang ng mga testigo nila kapag tulad nung nangyari last time doon sa alleged rape threats o yung assassination plot, kapag nabuo naman na raw yung allegation na suportahan na raw ito ng kahit kakaunting testimonya lang daw, documentary evidence sa kanila na ipresenta, pwede na raw silang magkalas ng mga ipapatawag na testigo. Pero ang nasabi rin ni Atty. Tonggol, yung time and motion kasi, yung impeachment trial calendar, nakabase yan sa bilang ng mga testigo, hindi raw sa bilang ng mga documentary evidence. So dahil nakita kanina, para sa araw na ito dapat nasa 800 na mga dokumento ang ipaprocess, ganun daw talaga karami. Kaya hindi raw masasabi kung
masusulit ba, matatapos ba hanggang bukas lang itong unang batch ng testigo na ipepresenta, o pwedeng maubos talaga yung trial days na nakalaan para sa article of impeachment na ito. Pero teka, kung nagre-request yung mga bangko ng additional 10 days pagsasubmit nila, hindi ba maapektuhan yun yung 31 days na gugugulin para sa article of impeachment na to? Baka tumagal. Hindi naman daw, Mase, kasi ang nasabi pa ni Atty. Tonggol, may isang buwan naman daw o more dependent sa magiging lakad talaga ng impeachment court yung pagpaprocess ng mga ito, kasi yung mga pinasabti ng dokumento para siya sa huling article of impeachment patungkol sa di maipaliwanag na yaman ng bise. So lahat ng mga pinasabti ng dokumento, while ang sabi naman simultaneous yan habang nangyayari ang impeachment trial, ini-inventory, pinaprocess na daw yung mga iba. Tapos pag dumating yung August 13 na, kompleto na, tuloy-tuloy daw yung pagpaprocess nito, and then magsaschedule na sila ng marking of evidence. At nakakita naman ni Atty. Tonggol na aabot naman siya pag dumating na yung linggo na ipepresent na ng prosecution yung kanilang testigo at documentary evidence tungkol na doon sa article of impeachment na di umano'y maipaliwanag na yaman ng bise. Okay. Okay, maraming salamat sa iyo, Mary Mon Reyes.